First time ko nga lang gumawa ng ganitong sushi tapos ang perfect na. Huy! Hi mga ka-low carb! Syempre naman, isi-share ko din sa inyo kung paano ko to ginawa. At for sure, matatakam din kayo. Ang gagamitin ko nga dito is dried shirataki rice. Mainit na tubig nga lang ang kailangan natin dito para maluto. Ito na lang yung natitirang shirataki namin, kaya naman inubos ko na. Disclaimer, itong isi-share ko sa inyo is for dirty low carb. Skip mo na lang tong video na to kung nasa healing stage ka pa ng paglo-low carb or kung wala ka pa sa weight goal mo. Kasi for sure, matatakam ka din dito. Char. Next time gagawa rin ako ng clean low carb na baked sushi. Habang nakababad yung dried shirataki rice natin for 15 minutes, prepared naman natin itong cucumber. Slice ko siya ng maninipis, then slice ko pa siya ng mas maliliit pa dyan. Parang ganyan. Mostly talaga sa baked sushi, kung hindi ka low carbers, hinahaluan talaga ito ng hinog na mangga. Dahil low carb yung gagawin ko, hindi talaga pasok ang mangga sa low carb. Yung half slice ng cucumber is ipang tatoppings ko mamaya sa ibabaw. Tapos ko na siyang mas-slice. Next naman is itong shrimp. Steam ko lang yan. Meron kasi kami dito sa ref, kaya naman inad ko na yan. Pwede nyo gamitin dito yung crab stick, yung nabibili sa grocery. Wala rin kasi kami nun, kaya naman shrimp na lang yung nilagay ko. After 15 minutes, luto na yung shirataki rice natin. Lipat ko na siya dito sa lalagyan kasi maglalagay na tayo dito ng other pampalasa. This is maglalagay muna ako dito ng white vinegar. 3 teaspoon yung nilagay ko. Next is salt. Himalayan salt yung gamit ko dito. Mga 1/4 teaspoon lang. Dahil wala kaming sesame oil, olive oil na lang yung nilagay ko. Inansya ko na lang yung paglagay ko, then mix lang natin. Para hindi masyadong plain yung rice natin, mag-a-add ako dito ng norishi. Alam ko may nabibili yung pino na yung texture niya, pero wala kasi kami nun, kaya naman ganyan na lang yung ginawa ko. Ginunting-gunting ko na lang. Yung iba nag-a-add pa dito ng sesame seed, kaya lang yung sesame seed namin is nasira na, kaya naman hindi na ako naglagay. Muntik ko pa nga makalimutan mag-add dito ng ground black pepper. Then, i-mix lang ulit natin yan. Kalahating cup lang mahigit yung ginamit kong dried shirataki rice, pero ang dami na. Ito yung canned tuna na gagamitin ko. Nakasoak yan sa spring water. Kung bibili kayo ng canned tuna, make sure na nakasoak sa spring water, olive oil, or naka-brine. Rinain ko lang din pala yung water niyan bago ko nilagay dito sa mixing bowl. Then, durugin lang natin yan ng pino kasi medyo chunky yung texture niya. Pag pino na siya, add na rin natin yung shrimp dito. Then, mix lang. Next is add na rin natin yung in-slice kong cucumber. Then nag-add na rin ako dyan ng salt and ground black pepper. Next is premium soy sauce yung gagamitin ko, yung Likom Ghee. 2 teaspoon lang yung nilagay ko, or pwede nyo pandagdagan yan. Bago ko siya i-mix ng bongga, mag-add na ako dito ng Japanese mayo. UP brand yung gamit ko dito, so tansya-tansya lang yung paglagay ko ng Japanese mayo. Yung iba nga nag-add pa dito ng cream cheese, kaya lang wala kaming available na cream cheese, kaya naman hindi na ako naglagay. Bago ko nga makalimutan, nag-add na rin pala ako dito ng sriracha. Ito rin kasi yung magpapasarap sa ating baked sushi. Next is nag-add na rin ako dito ng nori sheets, pandagdag lasa. Then mix lang ulit natin yan. Tapos ko nang ma-prep yung rice natin and syempre yung pang toppings. Dito ko siya nilipat kasi lulutuin ko yan sa air fryer. Hindi kasi kasya sa air fryer yung glass. Perfect nga rin to pang breakfast, lunch, pang merienda, or midnight snacks. And sakto rin na Holy Week ngayon. Nag-iisip ka ng pang snacks na pasok ngayong Holy Week, itry mo to. Tapos ko nang ma-prep yung rice, next naman is itong tuna. So, kada lagay nyo, ipipress nyo lang siya ng ganyan. Grabe, alam nyo ba, natakam pa rin ako kahit natapos na namin tong kainin. Kasi naman, first time ko nga lang itong mag-bake ng ganito, pero ang perfect na ng pagkakagawa ko. Kayo rin ba? Natatakam din ba kayo? Gumawa na rin kayo nito. Char. Next is mag-a-add na tayo dito ng Japanese mayo sa ibabaw. Wala na videohan lahat yung paglagay ko ng Japanese mayo. Anyway, after ko maglagay ng Japanese mayo, nag-add na rin ako dito ng sriracha. Nag-add na rin ulit ako ng toppings na cucumber sa ibabaw. Syempre, para mas sumarap ang ating baked sushi, mag-a-add ako dito ng cheese. Ito yung cheese na pasok sa low carb, yung Keso. Nabili lang namin yan sa grocery market. So, hanapin nyo lang sa section ng mga cheese. Siyempre, generous dapat tayo sa paglagay ng cheese para yummers. Add ulit ng Japanese mayo and sriracha. So, dito ko sa air fryer lulutuin. Para ma-achieve natin yung sunog na texture sa ibabaw, kailangan naka-high heat siya. Heat ko yan ng 180 to 200 for 10 minutes. And after 10 minutes, kita nyo ba yan? Grabe, sobrang sarap. Texture pa lang niya nakakatakam na. What more pa pag kinain mo yan? Grabe ang bango. Ganda pa siya. And sabahin pa rin ako mag-open ng ating new parcel na seaweeds. Mabili ko na naman ito ng buy 2 take
Two. Mm. Tapos na kasi yung una kong in-order. Mga ilang ano lang yun, ilang araw lang. Anyway, let's eat. Grabe, look at that. Perfect. Ayaw niya daw na nabibitin siya. Kaya ganyan dapat. Pause pa tayo. Pangalawa. Naubos na namin itong isa. Tayo. Bakit? Bango. Yun lang for today's video. Thank you for watching and stay healthy, stay low carb. Bye!